What if pag ginawa mo 'to, magkakaroon ka ng mga investment at siyempre magkakaroon ka ng maraming savings. Nung nakita ko yung business, wala akong pangpuhunan that time. Pero sabi nga nila, yung negosyo daw talaga kailangan mamumuhunan. So in short po, that day po nagustuhan ko po yung business. Kaya po nung araw po na yun, di po ako pumayag na hindi ko po maiuwi yung negosyo. Sabi ni sir, paano niya kaya nauwi yung negosyo? Tama? Maganda po kasi yung business natin. Kasi portable lang po. So later po, i-discuss din natin yun. And yun po, nakapag-franchise ako. And okay lang po ba, i-explain ko po sa inyo, lalo na po sa mga first timer, kung ano po yung nagustuhan ko, kung bakit po until now, si Melay po nandito sa harap nyo at ginagawa po yung business. Okay lang po? So ayan. So syempre, marami po dito talagang naghahanap ng business opportunity. Tama? Taas nga po ng kamay ng mga hindi po member, yung hindi pa po franchisee, okay lang po, pataas po ng kamay. Si ma'am din. Sino po nag-invite sa inyo, ma'am? Siya rin, grabe. Si Ma'am Daisy, ayan. Si sir, member na po. Grabe, guys. Ako po, 5 years ago, kaparehas siya lang ako, nakikinig lang ako dyan. And sabi ko nga, i-explain ko siya kung paano ko siya naintindihan kung bakit ako nag-decide na ituloy-tuloy na gawin yung negosyo. So, ayun po. Siyempre, sabi nila, ano bang negosyo yung napapanahon ngayon? Ano bang negosyo yung pwede mong simulan pag magne-negosyo ka ngayon? Tama? Sino po dito yung mga may negosyo na, existing business? Yung nagbe-business na, si sir lang. Yung iba po, empleyado. 'Di ba? Mostly kasi tayo kasi ang sinasabi sa atin kung bakit ako nakagraduate ako ng IT. 'Di ba ang lagi sa ating sinasabi ng mga magulang natin, "Anak, mag-aral ka mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho." So in short po, si Melay po kung bakit po ako nakagraduate, hindi naman po ako nag-aral mabuti. Kaya nga po nahirapan ako mag-tutor sa mga anak ko. Yan, pero nakagraduate po ako. 'Di ba? Kasi bakit sabi, ito lang ang mapapamana namin sa inyo, ang pag-aaral. And ang pinakamasarap naman sa lahat, pagka-graduate ko naman po, nakapagtrabaho po talaga ako. Nakahanap naman po talaga ako ng trabaho. Kaya lang po, ako lang po yung gumanda. Sabi yung trabaho daw ay maganda. Actually, maganda naman po yung trabaho. Yun nga lang, pagka first job mo pala, medyo ano talaga yung sahod. Tama? Sabi nga nila, your first job is your worst job. Tama? Kasi dun mo mararanasan lahat. Tama? At dun mo mararanasan na yung ine-expect mong salary, hindi pala yun yung magiging mong salary. So bakit po ako napunta sa ganitong klaseng business? Kasi po naghahanap talaga ako ng opportunity. Bilang isang nanay, isang single mom, alam mo yon na dating nagtrabaho, na alam mo yon na sabi ko, ano kaya yung business na pwede kong gawin kahit nasa bahay lang ako? Ano kaya yung business na pwede kong gawin at the same time, naalagaan ko yung mga bata? Tama? So imagine niyo po, ganun lang pala kadali gawin tong negosyong to. So okay lang po, i-discuss na po natin siya. So syempre, pag maghahanap ka daw ng business ngayon, okay lang ba bago natin pag-usapan yung business, ito muna yung pag-usapan natin. Sino po dito yung mga pangarap? Lahat? Si Sir? Lahat, di ba? Bakit? Kasi libre lang mangarap. Tama? Kasi imaginein mo, libre na nga lang, ayaw mo pang gawin. Tama? Tama? Nung bata ka, ang taas ng pangarap mo. Bakit? Di ba nung bata ka, kausap mo yung mga barkada mo, ang usapan nyo ganito. Alam mo, pag malalaki na tayo, bibili tayo ng bahay, magkakatabi tayo ng bahay. Tapos yung bahay ko sa loob, may Enchanted Kingdom. Ganon ka dati nung bata ka. Tama? Pero habang lumalaki ka, yung pangarap mo lumiliit. Alam mo kung bakit? Kasi inaampas ka ng katotohanan na nang nagtatrabaho ka na, ang sahod mo hindi pala kayang bilhin kahit bisikleta ng gulong. Tama? Tama, 'di ba? So imagine niyo po kung bakit minsan ang baduy ng pag-usapan ng pangarap kasi nakakalimutan na natin. Okay lang ba ipaalala ko sa iyo yung pangarap mo? Bakit? Kasi 5 years ago, nung umupo ako diyan, yun yung pinaalala sa akin ng negosyo na 'to. Kaya palakpakan naman natin ang Unified Products and Services. 5 years ago, may nagsasalita dito, sabi niya, what if pag ginawa mo 'to, magkakakotse ka? What if pag ginawa mo 'to, magkakabahay ka? What if pag ginawa mo 'to, makakapag-travel ka? What if pag ginawa mo 'to, magkakaroon ka ng mga investment at siyempre magkakaroon ka ng maraming savings?
Tama? Nakaka-excite ba? Sino dito yung ayaw yan? Di ba lahat gusto yan? Tama? Imaginin mo, lalo na yung mga babae, mahilig mag-travel yan. Tama? And alam mo ba, 5 years ago, ini-imagine ko lang lahat ng nasa picture na yon, pero okay lang ba? Most na mga nandiyan sa picture na yan, natupad ko na po. Through this business. Kaya palakpakan natin nag-intro sa akin kasi totoo po yung sinabi niya. Totoo po yung sinabi niya. Na pag ginawa mo to, pwede talagang matupad yung pangarap mo. So okay lang pag-usapan natin tong negosyo. Ayan. Syempre, bago natin pag-usapan yung negosyo, pepresyohan muna natin yung pangarap mo. Tama? Okay lang ba ang presyo ng pangarap mo 10 milyon? Pwede? Bakit? Alam nga naman yung pangarap mo, 10 piso. Tama? Bakit? Kasi sabi nila, mangangarap ka na nga lang, libre na nga lang, titipirin mo pa. Kaya lang, ang pangarap pala, may halaga, may presyo. Tama? Bakit? Kasi ang pangarap na walang halaga at walang presyo ay mananatiling bangungot. Tama? Na everyday kang minumulto ng pangarap mong bahay na komportable, ng pangarap mong sasakyan. Every time na nababasa ka ng ulan, na binabangungot ka na kasi may pangarap kang kotse, hindi mo lang alam kung paano mo siya kukunin. Tama? Pero okay lang ba, pag ginawa mo tong negosyong to, pwede kang magkakotse? Gusto mo yon? Bakit? Kasi po ako, isa po sa mga natupad na pangarap ko na negosyong to, yung aking brand new na Toyota Wigo, model 2022. Binili ko po siya nung birthday ko, regalo ko po sa sarili ko. Imagine mo, sino ba naman si Melay para makabili ng bagong sasakyan? Pero dahil sa negosyong to, grabe talaga. So okay lang ba? Start na natin? Ayan. Siyempre, ano ba yung negosyo na yan, Melay? Ano ba yung negosyo na meron kayo na pwedeng tumupad ng mga pangarap natin? Actually, ano ba yung business na napapanahon ngayon? So nakita nyo yan, nag-iisip siya, tama? Parang ikaw, nung dinala ka dito, iniisip mo, ano ba naman talaga tong pinagdalhan sa akin? Eh kanina wala pang tao. Tapos bigla nagulat ka pag talikod mo, ang dami ng tao. Di ba? So ayan. Ayan. So syempre, ayan. Sabi nila, pag magne-negosyo ka daw, unang-una mong titignan kung trending ba tong business na to. Ano ba yung trending? Pag sinabi ng trending, ano po ba yung trending? Syempre, yung napapanahon. Tama? Syempre, yung online. Tama? Sabi nga nila, yung business mo, pag wala sa online ngayon, hindi ka in. Tama? Kasi lahat binibenta na po ngayon sa online. Naalala niyo pandemic? Di ba unti mong unti mong mga tuyo, di ba? Itlog, manok, lahat binibenta sa online. Tama ba? Minsan nga pati babae eh. Di ba? So, wag kayo magjo-join sa mga ganong groups. Hinuhuli doon. Ayan. Siyempre, ayan. So, siyempre, dapat daw portable. So, pag sinabi na ng portable, ano po ba yung portable? Yung madaling dalhin. Yung kahit saan, pwede mong bitbitin yung negosyo mo. So, isa po sa mga nagustuhan ko dito sa business na to kung bakit ako nag-decide agad dahil nakita ko po na pwede mo siyang gawin kahit cellphone lang yung gamit mo. Pwedeng cellphone, pwedeng laptop, pwedeng tablet, any gadget na may internet, pwede nang gumana yung negosyo mo. Ano pa daw ang i-consider mo? Siyempre, yung market demand. Tama? Yung bang mga in demand ngayon? Ano ba mga in demand ngayon? Siyempre, number one, mga beauty products. Mga food concept business. Tama? Bills payment. Tama? So, madami pong in demand ngayon. Siyempre, wellness products. Kasi imagine mo, nung pandemic, yung mga tao naging health aware. Tama? Alam mo, wake up call talaga yung pandemic eh. Bakit? Kasi yung mga tao natutong mag-negosyo. Dahil tayo ay mukhang negosyo. Ayan, tama. Ayan, syempre, dapat daw legal with legal business entity. So pagpapasok ka sa negosyo, dapat titignan mo talaga number one is kung legal ba siya. Tama? Ayaw naman siguro natin magnegosyo ng ng illegal. Tama? Delikado tayo doon. Tama? So imagine mo, ang dami na nga ngayon, nahuhuli na yung mga illegal 'di ba? Sila gubo, 'di ba? Sila 'di ba? Ang dami. Ayan. Ayan. Siyempre,
Dapat daw it applies law of leverage. Law of leverage? Ma'am Mary, ano ba yung law of leverage? Sino ditong alam na yung law of leverage? Alam mo yon, yung nanay mo, tsaka yung tatay mo, tapos pinanganak kayo, tapos dumami kayo. Ang tawag po doon, law of leverage. Ayan. Ang law of leverage po ay batas ng pagpaparami. Ayan, di ba? So, multiplying your time through others. Ayan. Kung ipapasok po natin ito isang negosyo, ito po ay multiplying your time through others. So, sabi nga dito, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. Sabi ni John D. Rockefeller. Kilala niyo po yon, sir? Hindi ko rin siya kilala. I-search nyo na lang po sa Google. Ayan. Ayan. So, imagine nyo po, sino po yung nag apply ng concept na law of leverage or multiplying your time through others? Kilala nyo po si Henry C. Kilala ka kaya niya? Ayan. Si Henry C po, ayan. Siya po ang may-ari ng SM. Sa SM, familiar po sa SM? Nakakita na ng SM. Nakapasok na ng SM. Yun. So, alam nyo po ba na ang SM po ang pinaka number 1 na nag-a-apply po ng law of leverage? Paano po? Di ba po si SM madaming branch? Ibig sabihin, si SM pala, kaya pala mayaman si Henry C. kasi nagpaparami siya ng branch. Ito pa malupit. Bukod sa pinaparami niya yung branch niya, pinaparami niya pa yung oras niya. Sino po ditong merong more than 24 hours? Wala, di ba? Kasi ang oras ng bawat isang tao ay 24 hours lang. Pero si Henry C., meron siyang 80 hours per day. Grabe. No wonder kaya pala siya mayaman. Paano yun nangyari, Ma'am Melay? Dahil po si Henry C. ay nag-hire po ng, for example na lang, meron siyang 1,000 employees sa isa niyang SM branch. Sabihin na lang natin, sa 10 SM branch niya, may 10,000 empleyado siya na nag-i-spend ng 8 hours a day. Ibig sabihin, meron siyang 80,000 hours per day. Kaya pala mayaman si Henry C. Bakit? Kasi bumibili siya ng oras. Kaya ibig sabihin, tayong mga mahihirap ay nananatiling mahirap. Kasi bakit? Kasi imbis na bumili tayo ng oras, binibenta natin yung oras natin. Tama? Sa halagang magkano? Magkano na ngayon? 710 pesos. Tama? Imagine mo, si Henry C. binibili niya yung oras, tayo nagbebenta ng oras. Paano ba yan, Ma'am Melay? So, syempre, ito po yung maganda. Bakit? Kasi once na nag-business ka, magiging aware ka na sa mga ganitong klaseng konsepto. So, ito po yung mga types of leverage marketing. Actually, marami pong klase ng leverage marketing. So, isa po doon si franchising. Sino pong familiar sa franchising business? Yan, si Ma'am lang. Sino po dito yung kahit anong itanong ko ayaw magtaas ng kamay? Ayan, di ba? Natawa ka. Ayan. Siyempre, di ba? Ito po yung maganda kay franchising business. Bakit? Kung wala kang idea, wala kang konsepto, wala kang sistema, pero may big capital ka, pwede mong bilhin yan through franchising business. So for example, sino bang nag-a-apply ng concept ng franchising? Si McDonald's. Familiar sa McDo? Nakakain na ng Chicken Joy sa McDo? Hindi, kasi ano doon, Jollibee yun. Diba? Titignan ko lang kung inaantok na kayo. Ayan. So, syempre, imagine niyo si McDo, nagpaparami siya ng branch. Tama? Kaya pala, di ba? At pwede siyang kumita ng up to 1 million per month. Ang tanong, sino dito ang may pang-franchise ng McDonald's na nagkakahalaga ng 40 million to 50 million? Meron ba? Wala pa din ako niyan. Grabe. Kung meron ako niyan, edi nag-franchise na ako. Ayan, di ba? So, okay lang ba? Meron kaming ituturo sa inyo. Ito po yung tinatawag na multi-level marketing. Pinapalakpakan yan. Di ba? Bakit? Si multi-level marketing po, meron siyang idea, meron siyang konsepto, at meron na rin siyang sistema.
pero small capital lang ang kailangan mo. Gusto mo yon? Mas malupit ka pa kay Henry C. Bakit? Small lang yung capital mo pero mag-a-apply ka ng leverage marketing. Gusto mo yon? So, gagamitan lang naman natin siya ng tinatawag na case system. Alam niyo yung case system? Kakilala system. Yan. Sino dito maraming kakilala? Yan. Ano ba yung mas marami? Yung kakilala o yung hindi kakilala? O ang good news, kahit hindi kakilala, pwede mo na ding isama sa sistema na to. Ayan. Siyempre, di ba, ayan ka. Sir, ano pong pangalan niyo, sir? Pocholo. Kaano niyo po si Piolo? Yan. Sir Pocholo. For example, nag-franchise ka. Ikaw yan. Tama? I-share mo lang ng i-share yung business na meron ka, pwede kang kumita ng 1 million per month. Gusto mo yon? Gusto mo, sir? Sino ayaw? Tama? So, yun po yung tinatawag na case system. At ang good news, yung company po namin na si Unified Products and Services ay nag-a-apply ng leverage marketing at kami rin po ay franchising business kaya pwede mong kitain yung mga kinikita ng mga in-explain namin sa iyo kanina. Grabe! Imagine mo yan. So, syempre, ito po yung company namin, sir. Si Unified Products and Services. In-establish po kami year 2011. Ibig sabihin, 12 years na yung company. So kapag uusapan lang naman natin talaga yung foundation, talaga naman. Tama? 1 dekada ng mahigit yung company po namin. Kami po ang pioneering concept ng one-stop shop business and services dito po sa Pilipinas at sa buong mundo. Grabe! Siyempre, ito po ang aming cute na presidente na si Pres Emmanuel Manny Pascual. Grabe! Sobrang bait po na tao. Grabe, kung meron kang idolohin na negosyante, siya po yun. Bakit? Sobrang laki po ng puso. Yan. Ang aming pong presidente ay isa pong accountant by profession. Nag-work po siya sa BSP before and syempre a successful business entrepreneur. Grabe, sobrang dami niya na pong kumpanya, sir. At si Unified Products and Services po ay isa lamang po sa kumpanya na hinahawakan niya po. Ito po yung maganda. Isa po siya sa network marketing industry icon. So imagine niyo po, lahat ng pinasukan niyang MLM company, siya lang naman ay nagta-top earner. Grabe. Diba? 23 years of experience na rin po siya in MLM or multi-level marketing. And syempre, millionaire maker po siya. Isa po ako sa nagawa niyang milyonaryo dahil sa ganitong klase ng konsepto ng negosyo. Kaya sobrang thankful ko po sa kanya and sobrang grateful ko po sa company na meron po kami. Syempre, ito po yung maganda. Sabi ko nga po, isa po siyang successful business entrepreneur. At ito po yung mga negosyo na meron siya. Syempre, nandiyan po yung Unified Products and Services, Right Smart, Acresio, Bento Pares, mga food concept business. Andiyan na rin po yung mga Global Pinay Travel and Tours. And syempre, yung coffee shop. At marami pa pong iba. Pag sinabi ko po lahat, baka hindi po magkasya ang oras. Ayan. So, syempre, sabi nga kanina, anong una mo titignan pagpapasok ko sa isang negosyo? Syempre, yung legalities. Tama? Siyempre nakakatakot mag-scam. Tama? Nag-invest ka nga sa maling tao. Di ba? So dapat pag nag-i-invest ka sa negosyo, siguraduhin mo na may Senomar. Ay, legalities pala, SEC. Di ba? So ayan po, registered po tayo sa BSP. Siyempre, AMLA regulated na rin tayo. At siyempre, may TIN number din tayo. Ayan. So sobrang legal po talaga ng company natin. Kaya po nakakapag-operate po tayo, hindi lang po sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa. At siyempre, ito po yung isa sa mga main product namin. Yung tinatawag po namin na e-cash account or payment center na kung saan pwede ka pong mag-transact ng remittance, bills payment, e-loading, insurance at ticketing. Ayan. So, pakita po natin sa inyo ang mga sample namin ng outlets na binuksan. Tara na! Pasok na sa Unified Payment Center!
Anong business yung pwede kong i-alok? Then ito nga, eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, in-offer namin, sir, na franchise business. So, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Paano kayo yung mga ordinaryong tao? Anong business yung pwede nating ilagay sa mga taong may cellphone? Lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load. Diba? Pwedeng magbayad ng bills. Pwedeng mag-remit. Pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Then nilabas namin ngayon yung home-based business namin. Na katulad mong ordinaryong tao, na wala ka pang 600,000, na may cellphone ka, pwede mong simulan yung business mo. So nag-deploy kami Philippines. Actually, pumutok talaga yung concept namin. Wala po kaming partner na hindi kami top-notcher. Pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. Grabe, palakpakan naman natin. So imagine niyo po, hindi lang kami outlet. Siyempre, pwede din kami sa cellphone lang. Gumagana po yung system namin, pwede pong gamitin sa cellphone lang. Ayan. So, ayun po. So, Ma'am Melay, maganda po yung payment center. Ano naman po yung inclusion niyan? Actually, once na franchisee po kayo ng aming eCash Payment Center, so magkakaroon na po kayo ng mga services na kagaya nito, domestic airline ticketing, international airline ticketing, syempre may travel and tours na rin dyan, nandyan na rin po yung remittance, at syempre payment center kung saan pwedeng magbayad sa iyo yung mga billers namin. Syempre, nandyan na rin yung loading business at syempre may kasama na rin siyang insurance. So, ayan. Ayan. So, syempre, Mamelay, maganda yung airline ticketing, tama? Bakit? Kasi ito po yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat ng services namin. Bakit? Kasi pwede kang kumita ng 150 to 500 pesos sa pagbubok pa lang ng ticket. Gusto mo yon? Imagine mo, magbubok ka lang ng ticket, kikita ka na. Tama? Imagine mo, pag international naman, pwede kang kumita ng 500 to 1,000 pesos. Tama? Sino ditong nakakita na ng eroplano? Oh, 'di ba? Nakasakay. 'Di ba? Yan, imagine mo, 'di ba? Hindi pa. So pag dito ka, makakasakay ka ng eroplano kasi meron na din kami mga pa-free travel incentive. Grabe, 'di ba? Ayan. Sabi kanina ni Press, 'di ba? Nagsasalita siya kanina, yung company po namin, sa lahat po ng mga partners namin, kami po yung mga top-notch po. So imagine niyo po, awardee po kami ng Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia, even po yung Signal, pati po yung PLDT. Grabe. 'Di ba? So, yan. So maganda ba yung bills pay, ay yung ticketing? Imagine niyo po, with 406 airlines partners pa po kami. At IATA approve na rin po kami. Ayan. So syempre, sabi ko nga kanina, hindi lang naman kami airline ticketing. Meron din po kaming remittance. Sino po ditong nagpapadala? Ayun, si ma'am. Sino po ditong pinapadalhan? Iba yung ngiti ng mga pinapadalhan na. Ha? Ano mas masarap? Nagpapadala o pinapadalhan? Pinapadala, di ba? Ang ganda namang ngiti. Bakit? Kasi hindi mo ramdam yung charge. So okay lang ba yung mga charge na yan pagkakitaan na natin? Gusto nyo? Bakit? Kasi once na franchisee ka, pwede ka nang kumita sa remittance services namin. So you can send and pay out, and syempre you can credit to bank with grabe, napakadami po naming partners. Syempre nandyan po yung Cebuana, GCash, Paymaya, iRemit, BPI, BDO, at syempre nandyan din yung Western Union at marami pa pong iba. Grabe, maganda ba yung remittance? Syempre, hindi din lang naman kami remittance. 'Di ba? Pwede ka na rin magbayad ng bills sa cellphone mo lang. Gusto mo 'yon? Grabe, yung dating monthly expenses mo, pagkakitaan mo na rin. Lahat po ba dito may Meralco? Yung iba, jumper ba? Ayan, di ba? So, syempre, maganda po dito, pwede po kayo magbayad ng mga electric company. Pwede na rin po kayo magbayad ng mga water district, internet, telecom, credit cards. Syempre, even po yung government, pwedeng bayaran sa amin, like DFA passport, mga PSA. Ayan, so sobrang dami pong pwedeng bayaran. So, pwede nga kumita ng up to 10 pesos per bills transaction, depende sa konsensya mo. Bakit? Meron po akong franchisee, taga Nueva Ecija. Makwento ko lang po.
Ang pamasahe po papunta ng ano nila, ng bayan, 70 pesos. Yung habal-habal, pamilyar. Di ba po, 70 pesos. Papunta pa lang. Paano pagpabalik? Di 140 na. So, okay lang po ba? Nagma-markup siya ng 50 to 70 pesos kada transaction. Pwede na? So, depende talaga sa konsyensya mo kung magkano yung gusto mong i-mark up. Ayan. Syempre, depende po sa lugar. Ayan. So, grabe. Ayan, syempre, maganda talaga yung bills and payments. Bakit? Kasi ito po, convenience po yung ino-offer natin. Kasi imagine niyo po, hindi na kailangan pumunta sa palengke ng clients mo para lang magbayad ng bills. Hindi niya na kailangan pumunta sa bayan or sa mall para magbayad ng bills. Kasi mag-i-step back lang siya, tapos kakatok lang siya, pwede na siyang magbayad ng bills. Pwede? Siyempre, meron din kaming insurance. Sino ditong may mga nagmomotor? Nagkokotse? Ayan, sino ditong mga naglalakad sa gutter, sa gilid? Naglalakad dyan sa mga sa mga, ang tawag na sidewalk. Sumasakay sa bus. Sa palagay nyo, naka-insured ba yung mga sinasakyan nyo? Naka-secured ba yung mga kotse? Naka-insured ba yung mga bus? Naka-insured ba yung mga jeep? Ikaw, naka-insured ka ba? Hindi. O ang tanong, ano ba mas importante? Yung sasakyan o yung tao? O ba't di ka naka-insured? Alam mo kung bakit? Mahal kasi ang insurance sa labas. Pero ang good news, sa Unified Products and Services, 90 pesos lang yung insurance. Insured ka na for 1 year. Grabe, gusto niyo yun? 90 pesos lang insured ka na? O ito ang good news. Dahil franchisee ka, okay lang ba? Pwede mo siyang ibenta ng 300, 500, up to 1,000. Depende ulit sa konsensya mo. Tama? Ito po ay vehicular accident, ha? Hindi po kasama dito yung mga aksidenteng nahulog sa maling tao, aksidenteng nabuntis. Ha? So, mga dito po yung mga vehicular accident. Ha? So, napakamura na po nito. Kaya napakaganda po kasi makakatulong po sa community. Siyempre, bukod sa insurance, yun na po lahat ng services namin. Pero ang tanong, magkano ba yung franchise dyan? Magkano ba? Palagay nyo, magkano? Ayan. Siyempre, 220,000 lang naman. Gusto nyo yun? Kaya nyo yun? Sino ditong may 220,000? Ako lang? Grabe guys. Yung 220,000 na yan, inclusion naman yan, marketing collateral, flyers, catalog, tarpaulin, syempre kasama na yung system training, libre. May libre pong training, meron pang magagandang speaker. Pero hindi kami kasama sa package, magte-training lang po kami. Ayan. So syempre, AMLA regulated na rin tayo, so may seminar na rin po itong kasama. Kaya talaga namang wala kang kakaba-kaba para mag-transact. At syempre, RSA, remittance sub-agent na rin tayo. At ang good news, yung 220,000 mo, okay lang ba? Bigyan ka namin ng regalo na Unified Wellness Products worth 220,000 na din. Grabe, pag nabenta mo po yan lahat, meron ka na agad 220,000. Pwede na? Kasi bakit? Naka-promo lang po kami. At syempre, ang good news, one-time payment, pero lifetime yung franchise mo. Ayan. So, sino dito may 220? Maganda ba yung negosyo? Nagustuhan? May 220? Ang good news, gusto niyo ba ng good news? Ang good news, meron kaming promo na home-based business na pwede mong simulan lahat ng sinabi ko kanina sa halagang 18,998 lang. Grabe, gusto mo yon? Grabe, napakamura. Bakit? Ako po IT by profession. Hindi po ako magbebenta na ganyang kagandang system sa halagang 18,998 lang. Kaya po nung nakita ko yung business, sabi ko ang galing ng presidente nito, ang ganda ng konsepto na to. Kaya po nag-decide ako agad. Tama? So syempre, ano ba yung inclusion, Ma'am Melay, ng home-based business? Lahat na nabanggit ko kanina, pwede mo pa ring i-offer.
Ang good news, may kasama na rin siyang marketing collateral. At syempre, kasama rin yung system training. Magaganda at pogi ang speaker, pero hindi kami kasama sa package. Ayan. So, syempre, may free personal accident insurance ka na. So, hindi ka na kinakabahan at wag mo lang madaliin na i-claim yung insurance. Mamaya, magpasagasa ka dyan. Mas madaling bumawi pag nagbenta kaysa magpasagasa. Ayan. Syempre, may free ka rin na products. Okay lang ba? Worth 10,000 pesos. Regalo po yun sa inyo ng company. Bakit? Imagine niyo po, may system ka na, may produkto ka pa na libre, regalo sa iyo ng company po namin. So, syempre, paunahan na lang po kasi limited time offer lang po yan. At syempre, ang good news, lifetime na po yung account mo. At syempre, bukod doon, you can unlock amazing perks and incentive. Every time na may bagong incentive, kasama yung system na inavail mo. Diba? Imagine niyo po nung nag-franchise po ako dito 5 years ago, services pa lang po ang meron and products. Wala pa pong mga food concept business. Pero ngayon po, ang dami na pong ino-offer ng company pero wala naman pong dinagdag doon sa binayad ko 5 years ago. Ang galing, di ba? Siyempre, be our brand endorser. Ikaw na yung magiging endorser ng sarili mong negosyo. Gusto mo yon? Nag-affiliate ka nga sa TikTok, di ba? Hindi naman sa'yo yung brand. Ito, sa'yo nakapangalan yung system mo, ibig sabihin, negosyo mo na to. Gusto mo yun? At syempre, ang good news, dahil brand endorser ka namin. Yan. Gusto mo ba maging brand endorser? Dahil brand endorser ka namin, meron pa incentive si company. Sino ditong gusto ng incentives? Grabe, ako din gusto ko yan. Okay, gusto nyo ng incentives? Yung mga in-explain ko kanina, kikita. Grabe, okay lang ba pag ginawa mo tong second part na incentive ng business namin, baka dito ka na yumaman. Bakit? Si Melay po nagsasalita sa harap nyo, dito, dahil po sa incentive na to, dito ko po nakuha yung first brand new car ko. Grabe. So, nakaka-excite, tama. At syempre, grabe, dito ko rin naman na ipaayos yung bahay namin. So, okay lang explain ko po sa inyo. Ayan. So, ito po yung aming incentive. So, syempre, Sir Pocholo, nag-franchise ka na. Di ba? Syempre, pag nag-franchise, ipopromote yung business. Tama? Tama? Wala namang negosyong tinago sa cabinet. Tama? So, okay lang ba, sir? Nag-post ka sa Facebook, Sir Pocholo. Finally, soon to open na yung travel and tours business ko. Thanks God. Syempre, may magko-comment kay Sir Pocholo. Tama? Yung number 1 na magko-comment kay Sir Pocholo, yung buraot niyang friends. Di ba? Tama? Meron ka ba niyan? Pocholo! Ang tawag nila sa'yo, sir? Pocholo talaga. Pocholo! Sabi nila. Pocholo, may travel and tours business ka na, magpa-burger ka naman. Tama? Yung mga kaibigan natin, ganyan no? Diba? O, yung pangalawang kaibigan na magko-comment sa'yo, Sir Pocholo. Eto, may excite ka. Bakit? Pocholo, ang ganda naman ng business mo. Pwede na ba akong magpabook sa'yo ng ticket kasi magboborakay kami? Tama? Eto, Sir Pocholo, yung pangatlong magko-comment sa'yo. Kung meron ka man ito, i-hide mo na lang. Pocholo, parang kahapon lang, nangungutang ka sa akin ng 18,998. Ngayon, may travel and tours business ka na. Magbayad ka na. So, ito yung pinagutangan mo. So, kung meron ka nito, i-hide mo na lang muna sa kanya. Ha? So, syempre, ito malupit. Dito ka magkaka-incentive sa pang-apat na magko-comment sa'yo. Pocholo! Grabe! May travel and tours business ka na. Mukhang maganda yan Pwede ba ako dyan? Ang tanong, Sir Pocholo, yung friend mo sa FB, isasama mo ba dito? Isasama mo? Hindi, gusto niya na nga, hindi mo na nga siya i-convince kagaya nung kaibigan ko kanina. Hindi ko siya kinonvince, siya yung nagpa-invite sa sarili niya. Di ba? Kasi siya yung naghaw. Tama? Siya yung naghaw. Naghaw siya. Siyempre, hindi naman natin pagdadamot yung negosyo natin. Tama, sir?
Sinama mo dito, sir. Okay lang ba? Wala ka namang ka-effort. Pumunta ka lang ulit dito, kagaya ng ginawa sa'yo ni Ma'am Daisy. Okay lang ba, Sir Pocholo, bigyan ka ng company ng 3,000 pesos direct referral bonus? Ang ginawa mo lang, nag-post ka lang sa Facebook, sumama lang dito. Sir, ito malupit. Itong direct referral bonus na to, 1% lang yung effort mo. Pero yung 100% ng income, sa'yo. Tatanong kita, Sir Pocholo. Sir Pocholo, sino po nag-invite sa inyo? Si Ma'am Daisy. Sir Pocholo, pag sumali ka, sino pong kikita? Pares kayo. Tama. Pero sino po nag-explain ng business ngayon, sir? Ako. Ako, dito. Sino pong pagod? Sino pong pagod, sir? Ako. Tama? So, napakaganda po ng negosyo namin. Bakit? Kasi 1% lang yung effort mo, pero 100% ng income sa'yo. So, ganun lang po siya kadaling gawin. Ayan. Siyempre, palakpakan nyo naman yung 3,000. Grabe. Kahit 5 piso, di ka na makapulot sa daan ngayon. Tama? O, ito malupit, sir. Siyempre, sir, may pre-tarpaulin yan, di ba? Di ba, sir, may pre-tarpaulin? O, ang ginawa ni Sir Pocholo, nilagay niya sa gate niya yung tarpaulin. Tama? Kumatok ngayon si Marites. Pocholo rin tawag sa'yo ng mga kapitbahay mo, sir. Pocholo din. Cholo lang. O, Cholo! Ang ganda naman nitong negosyo mo! Try ko nga magbayad ng bills. Nagbayad ngayon si Marites. Ang malupit doon, pinagkalat ni Marites na, ay, alam niyo ba si Pocholo nagpapabayad na ng bills, ganito, ganyan. Kaso, nakita ni Marisol, inggitera. Pumunta ngayon si Marisol sa'yo, Cholo, ang ganda naman ng business mo, pwede ba ako maglagay niyan sa kabilang block? Magkaiba naman tayo. O sir, ang kulit ni Marisol, sumama sa'yo dito, nag-franchise ulit, okay lang sir, bigyan ka ulit ng 3,000 ng company. Pwede? Sir, dalawa pa lang ang nag-franchise sa'yo, meron ka ng 6,000 pesos. Ang lupit ba, sir? Ito ang malupit, sir. Siyempre, sir, yung FB na pinost mo, marami nang makakakita niyan. Kaya wala ka ng choice. Every time na may magtatanong sa'yo at sinama mo lang ng sinama dito at nagustuhan nilang negosyo, okay lang meron kang 3,000 as much as you can. Unlimited po yan, sir. Gusto niyo yon unlimited 3,000? Naku, kung madami kang kaibigan, sakto to lalo sa'yo. Tama? Ito po yung pinakamaganda sa lahat. Ma'am Melay, paano yan? Di naman ako madaming kaibigan. 2 lang kaibigan ko. Yan, si ma'am, ano pangalan nito, ma'am? Ay, sir. Mel. Si Ma'am Mel lang yung kaibigan ko, tsaka yung nag-comment sa Facebook ko. Okay lang, sir. Dahil meron kaming tinatawag na SMB, ilalagay lang natin sa 2 leg mo, isa sa left, isa sa right. Yung friend mo sa Facebook, tsaka si Ma'am Mel, meron ka pa ring 3,000 dyan, sir. Pero ang malupit doon, sa pangalawang incentive namin, meron kami tinatawag na SMB na 1,515,1515. Ito, sir, ang malupit. Sabi mo nga, naku, IT kasi ako hindi ako madaldal. Ikaw lang nakita kong madaldal na IT. Actually, sir, dito na lang ako natuto. Ayan, di ba? Nagtataka si sir, ito lang yung madaldal na IT na nakilala ko. Sir, ito malupit. Siyempre, si Mel, gusto niya na maraming incentive. Tama ba, Mel? O, ito matindi. Pati yung friend mo sa FB na nag-comment, gusto rin maraming incentive. Kaso ikaw, tumigil ka na dun sa 2 lang. Okay lang, sir. Incentivean ka pa rin ni company ng 1,515,1515. Ulanin ka ng 1,500. Hindi na ikaw yung nagdadala dito sa office. Okay lang, sir. You can earn up to 1.6 million per month. Grabe, sir. Sir, totoo po yan. Nakikita niyo po yung Hall of Famer na yon? Isa po siya sa kumikita ng 1.6 million a month. Gusto mo yan, sir? Gusto niyo yan? Hindi ko pa po naranasan kumita ng 1.6 million per month. Pero naranasan ko na pong kumita ng 285,000 isang linggo. Gusto niyo yan? Alam mo ba, pag IT ka, yung 285,000, dudugo mo na yung lahat ng brain cells mo tsaka mga ugat-ugat mo bago mo siya kitain. Tama? Dito po, grabe, ganito lang gagawin mo, di ba? I-endorse mo lang yung negosyo. Actually, kahit nga i-post mo lang,
pwede ka nung kumita ng 1.6 million per month. Grabe, pinapalakpakan yan. Sabi ni Cholo, Ma'am Melay, hindi nga ako ang IT na kasing daldal mo. Isa lang yung friend ko. Si Mel lang. Si Mel lang. Ayan. Si Mel lang muna. Wala pa akong naiisip. 'Di ba? Okay lang ba, sir? Kahit si Mel pa lang yung nag-avail sa'yo, may 3,000 ka dyan. Pero dahil si Mel, gusto niya ng maraming 3,000, may tinatawag kaming one-leg pairing. Okay lang ba si Mel, nagpe-pairing siya na nagpe-pairing, 1,500 siya ng 1,500, 3,000 na siya ng 3,000, pero ikaw may 10% ka, 150, 150, 150, 150, 150, 150, unlimited 150, sir. Gusto mo yon? O ito matindi. Siyempre sir, natutuwa ka sa 150, 150, sabi mo, parang okay din pala yung 10%. Bakit? Kasi pwede kang kumita ng 5,400 per day. Sabi ni sir, sige na nga, magpo-post pa nga ako isa sa Facebook ulit, baka may maghaw. Sir, okay lang ba? Pwede mo kitain ng 162,000 per month dahil lang sa one-leg pairing bonus na yan. Maganda ba? Naku, ito talaga, dito talaga sobrang magagandahan kayo. Yung pinakalas. Bakit? Kasi po, nung na-present po sa akin yung business na to, ito po yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko. Yung tinatawag po namin na residual income. Familiar po kayo sa royalty income? Yung McDonald's po meron nun. O padaliin po natin, familiar po kayo sa SM. Yung SM, di ba may advantage card? Every time na bumibili ka, merong points. Tama? Every time na bumibili ka. Pero okay lang ba, dito po sa residual income, every time na bumibili yung nag-franchise sa'yo, meron kang 10 pesos na residual income, bumili lang ng ticket si Ma'am Mel. Grabe. Ang matindi doon, kahit yung nag-franchise kay Ma'am Mel, bumili lang ng ticket ng Cebu Pacific, may 10 pesos ka ulit. Ito matindi. Nagpa-load, may 50 cents ka. Tama? Imagine niyo kay GCash, every time na nagpapa-load ka, ikaw yung china-charge. Tama ba? Nagpa-load ka na, chinarge ka pa. Tama? O ito malupit. Dito, nagpa-load sila, kumita ka pa. Tama? Gusto mo yon? O ito malupit, syempre. Pati Globe, hindi ba batalo? Syempre, kahit insurance po, makabenta lang po yung mga nag-franchise under your organization. Pwede kang kumita ng papiso-piso, 10 piso, 25 pesos international. Lahat po yan papasok sa e-cash mo. Gusto mo yan? Grabe, ang ganda po nito. Yung residual income. Bakit? Imagine niyo po, 3 to 5 years from now, possible kaya umabot yung tao mo ng 10,000? Pwede. Bakit? Si Melay po nasa harap nyo, ang napasali ko lang po dito, 33 na katao. Siya po yung pang 34. Kasi kaka-avail niya lang po, wala pa po siyang 1 year. Si Jeffrey po. Imagine niyo po, 33 lang po yung napasali ko, 34. Pero ang tao ko po ngayon, 20,000 and growing na po. Hindi na lang po isa yung account ko ngayon. Bakit? Kasi po, naintindihan ko po yung kagandahan ng residual income. Meron na po akong 21 accounts. At lahat po yun, may mga active lines, nagtatransact lang sila. Meron akong 20, 25, 10 pesos, piso-piso. Naiipon po yun. Okay lang ba? Pambayad ng kuryente? Pwede na, pambayad ng kuryente? Sa mga nanay na kagaya ko, hindi mo na problema yung pambayad ng kuryente kasi residual pa lang, may pambayad ka na ng bills. Pwede? Kaya po nagustuhan ko to, grabe, the best po talaga tong residual income na to. Ang gagawin mo lang, tuturuan lang natin yung mga tao sa lugar nyo kung paano gumamit ng e-cash account. Gusto mo yun? Ang pinakamasarap dyan, paano kung ikaw pa yung unang may e-cash account doon? Imagine nyo po, dito nga, ayan, kilala nyo po yan? Siyempre hindi. So, mapakilala ko po sa inyo. Ayan, grabe. Isa po sa mga iniidolo ko po dito sa industriya na to. Siya po si Ma'am Chimmy Glenn Labuenhanda. Isa po sa mga Hall of Famers namin. And grabe, kung buhay at buhay lang pag-uusapan, siya po yung literal na bago ang buhay ng business na ito. Meron na po siyang mga farm, syempre mga bahay na inaipundar, mga negosyo. Meron na po siyang 10 million investment.
through this business. At isa po siya sa mga, alam ko, 60 million earner. Tama ba? Pinost na nakaraan. Gusto niyo yon? 10 years pa lang niyang ginagawa yung negosyo. Kaya kung tatanungin niyo ako, totoo ba tong negosyong to, Melay? Dati po nakaupo ako dyan, nanonood lang ako. Kung yung isang Ma'am Chimmy Glenn Labuen nakagawa ng 60 million, at yung nasa harap niyo ngayon nakagawa ng 1 million, ikaw kaya pag ginawa mo to, 3 to 5 years from now, ilang milyon kaya yung kaya mong gawin sa negosyong to? Grabe, di ba? Palakpakan nyo naman si Ma'am Chimmy. Grabe, isa po sa talaga sa ina-idol po namin. At syempre po, ayan, ito po yung mga talagang isa rin sa mga idols po namin dito. Imagine niyo, nakikita niyo po yan, si Ma'am Karin Taragosa. Grabe, isa rin po siyang single mom. At dito niya lang naman po napag-graduate ng college po yung mga anak niya. Grabe, kaya nga po ko hindi ako natatakot eh. 'Di ba? Sabi ko grabe, pag ito pala yung ginawa ko negosyo. Ngayon kasi ang napag-graduate ko pa lang preschool eh. Ang tagal pa, 'di ba? Pero sabi ko pag ginawa ko tong negosyo to ng tuloy-tuloy, hindi malabo, lahat ng kailangan ko para sa mga anak ko, lahat ng pangarap ko para sa kanila, matutupad ko kasi kung sila nga nagagawa nila. Tama? Ito po, nakita niyo po to si Ma'am Bina May Sepasio, yan yung magandang maiksi ang buhok. Grabe, dati lang naman po siyang service crew. Billionaires Club din po siya ng company namin. Imagine niyo po, kung service crew nga babae nagawa, ikaw pa kaya? Tama? Tama. Kaya kung ikaw professional ka, graduate ka, grabe, kaya mo rin to. Bakit? Kasi ako nung nakaupo ako dyan, sabi ko sila nga nagagawa nila. How much more ako pa kaya? Tama? Nakikita niyo po yan si Ma'am Danet? Dati po yang domestic helper sa Hong Kong. Imagine niyo po yun. Dati pong naghaw lang, ngayon wow na ngayon. Grabe. Bakit? Kumikita na rin po, Millionaires Club, top earner, kasama namin magta-travel next month. Grabe. Diba? Eto sir, talaga, naku, kung may natapos ka, mahihiya ka talaga dito sa taong to. Bakit? Ito lang naman taong to, dati lang naman factory worker. Diba? Imagine niyo po yung factory worker. Sa ketchup, Coca-Cola. Pero ngayon po, top 1 earner lang naman po siya ng buong company. Pangatlong kotse niya na po yan. BMW na SUV. Dati kala ko yung BMW, sedan lang. Pero dito ko nakita na may BMW pala na SUV. So grabe, palakpakan naman natin ang aming GU, ang aming coach, si Crispin Garcia Jr. Isa po sa mga tumutulong din sa amin. At syempre, grabe sir, dito pag ginawa nyo tong negosyong to, pwede ka nang mag-travel na hindi mo kailangang mamoblema sa panggastos mo. Bakit? Imagine niyo po, napakadami po naming travel. Ayan po, nag-Boracay kami. Ito po, hindi pa po ako kasama dyan kasi bago pa lang po ako halos, Korea. Ayan, nag-Hong Kong din po. Ayan. 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 So, sobrang dami pong travel incentive. Actually, ako po, nung naalala ko po noon, nung nag-franchise po ako dito, nakikita ko po yung mga nagta-travel. Sabi ko, syempre, di ba, bilang isang nanay, isang single mom, hindi mo naman uunahin mag-travel. Tama ba? Bakit? Kasi syempre, ang unahin mo magbayad ng mga bills, unahin mo yung mga anak mo, tama? Pero alam nyo po, totoo pala talaga na pag ginawa mo tong negosyong to, yung mga pangarap mo unti-unting matutupad. Bakit? Kasi alam nyo po ba si Melay, 3 beses na po ako nagpa-renew ng passport ko. Pero hindi po siya natutuloy na matatakan. Bakit? Kasi hindi po ako natutuloy na makapag-abroad. Pero ang good news po, si Melay pala, hindi pala ako meant to be na maging trabahador sa ibang bansa dahil meant to be pala ako na mag-travel abroad. Travel incentives lang naman ng Unified Products and Services. Imagine niyo, mamamasyal lang kami doon, libre. First time ko po magta-travel abroad kasi hindi ko naman siya priority. Tama? Pero alam mo kung anong nakaka-amaze? Kasi libre ko lang po siyang gagawin. Ang pinakamasarap sa lahat, yung kasama mo, mga business partner mo, yung mga kasama mo, puro business yung pinag-uusapan nyo. Yung mga kasama mo, puro pangarap lang yung pinag-uusapan nyo. Yun yung pinakamasarap po doon. Ayan, syempre. Ayan. So, ito po yung mga franchise concept namin. Andyan na rin po yung Entrepub.
At syempre, nandiyan na rin po yung travel and tours, nandiyan na rin po yung F. Marie & Co. at saka yung health and wellness products. Yung kanina pong present ko, yan po yung payment center namin. So kung gusto nyo pong malaman yung about sa food franchise, yung nakita nyo po dyan sa labas kanina, yung brewing spot, Bento Pares, Takoyaki, Siomai Connection, lahat po ng mga food concept namin, pwede nyo pong itanong mamaya sa sponsor nyo kung paano po siya simulan. At syempre, may beauty products din kami. F. Marie & Co. Sariling brand po yan ng Unified. Ang CEO po dyan ay anak po ng aming presidente, si Ma'am Emma Marie. At syempre, may health and wellness din kami para naman po sa lahat ng mga talagang nag-iingat sa kanilang kalusugan. So itanong nyo na lang po later sa sponsor nyo po kung paano po ma-avail yung iba't ibang klase ng franchise package po namin. So yun lang naman po. Actually, tapos naman na po ako.